Eto na, biglang natuklasan. Bilyon-bilyon na pera ng taong bayan ang nadala ni Bongo. Aba, ay ano ang pinaglagyan ni Bongo ng bilyon-bilyon na pera na yan? At ilang bilyon naman? Eto ho, ibabahagi ko po sa inyo kung ilang bilyon na dinala ni Bongo na pera ng taong bayan. Alright, welcome back to my YouTube channel. I'm Andy's Vlog. Nako, matindi, mainit, at ito'y isang umaatikabo na nakawan na bilyones, mga kaibigan. Sino ho ang may dala at nakadala ng pera na ito? Walang iba kundi si Bongo Lloyd. Paano niya nadala ho yun? Siguro nakasako. Ano kaya ang pinaglagyan niya? Isang like muna sa video na ito kung nagustuhan niyo po. Sabay-sabay po nating i-like ang video na ito. Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, please subscribe. Pwede rin po kayo mag-share ng video na ito. Mga kaibigan, huwag niyo pong kaligtaan. Panoorin, pakinggan ang ibabahagi ko po sa inyo. Dahil ito po ay usapin na bilyones na pera. Hindi po milyon, bilyon ho. Mga kaibigan, na yan ho ay karapatan nyo, karapatan natin lahat na malaman kung saan napunta at bakit dinala ni Bongo. Aba, siguro nakasako ito. At paano naman natuklasan? Paano nalaman na dala ni Bongo? Mga kaibigan, eto ho, shout out po sa lahat. Ibabahagi ko po sa inyo. Mayroon po tayong batayan. Ang pawang naririnig nyo po sa akin yung iba ay public opinion. That's why sa pamamagitan po ng public opinion na yan ay mayroon po tayong batayan, mga kaibigan. Ito, wag po kayong alis, matindi ho ito, bilyones na pera. Kaya nga. Naniniwala ho ba kayong may patutunguhan yung investigasyon ng Senado at Kongreso kung ilan po sa kanila or ang kanilang kaanak, nanay, tatay, kumpanya nila ay nasasangkot? Yun na nga po. Ayan mga kaibigan, sandali ko muna ang putulin. Importanteng mahalaga na malaman nyo ito dahil ibabahagi ko po sa inyo kung paano natuklasan. Ito ay 6.6 billion ang biglang natuklasan ho na ito ho ay nadala ni Bongo di umano. Ay kaya pala ito may kaso sa ombudsman. Ano kaya ang pinaglagyan? At bakit siya nakita, mga kaibigan? Bay, sako-sakong pera ito. Mga mahal kong taga-subaybay. Hindi naman siguro itatakas ni Bongo ito. Dahil mahirap itakas ang bilyon na pera. Lalo pag sasakay ka sa aeroplano. Mas mabuti pa ho. Eto, pakinggan po natin. Kaya nga, singit ako kahapon. Sabi ko itong si Bongo kung magmalinis doon. Tinailan ko nga siya ng plunder dahil meron akong nakuha ng mga dokumento galing sa Commission on Audit, mga kontrata, na worth 6.6 billion pesos. Mga kaibigan, hindi po tayo nagpapakalat ng anumang fake news. Napakaliwanag po dito, mga mahal kong taga-subaybay, sa ating tinatalakay, nandyan po sa screen, 6.6 billion. Iyan ho ang natuklasan at may hawak na dokumento itong dating senador Antonio Trillanes. Di po ba? Gaano kalaking pera ho yan? Ito ho ay mayroong kaugnayan, mga kaibigan, dito ho sa ikinaso noong last year pa ng plunder nitong si Trillanes. Saan dinala ni Bongo ang 6.6 billion? Ito mga kaibigan, ibabahagi ko po sa inyo. Na inaward nila dun sa kumpanya ng tatay niya at saka kapatid niya. Ngayon sinasabi niya, wala akong kinalaman sa negosyo ng pamilya mo. Anong wala kang kinalaman? Ganon ang definition ng plunder. Pagka ikaw at ang iyong pamilya ay nagbenepisyo sa mga proyekto na kayo mismo ang nagbigay. Kasi siya ay nagbigay. Dahil assistant siya ni Digong. Si Digong, siya yung mayor, tapos siya yung presidente.
inaward. Ano ba yun? Aksidente ba ito nangyari? Napakatanga naman natin. Nagbubulag-bulagan tayo kung hindi nangyari yan na naibigta sa kanila. Ayun mga kaibigan, maliwanag ho. Kung magugunita nyo, itong si Bongo ay pinabulaanan at nag-i-speech pa nga diyan sa Senado nung nagkaroon ng hearing diyan po sa flood control. Aba, matindi diba? Ano ang sinasabi niya? Wala daw po siyang kinalaman sa negosyo ng kanyang pamilya. Anak ng katakot-takot. Hindi raw po siya sangkot sa anumang ghost project ng control flood. Mga kaibigan, ay lumang tugtugi na yan. Kaya nga manakakuha ng sandamakmak na dokumento itong si Trillanes noon ho, last year, nakasuhan ito ng plunder sa ombudsman at naghihintay na lang po tayo kung ano ang magiging resulta nito. Wala po itong piyansa. Walang pansamantalang kalayaan, makukulong talaga itong si Bongo kapag nagkaroon po ito ng pagkakataon na magkaroon ng liwanag diyan po sa ombudsman. Patapusin po natin mga kaibigan at napakarami nyo pang matutuklasan. So, kung ganun po nangyari, sila nag-iimbestiga dyan, anong maasahan natin? Pero, ang importante dito ay nasiwalat na, no? Ako, meron akong final na kaso. Ito ngayon, sa ombudsman, ang tabayanan natin. Doon natin makikita kung sincero silang mapanagot. Yung kailangan mapanagot. Kasi itong mga kwento-kwento na ito, naririnig natin sa okay yan. Maganda yan. Pero, ito sa akin, buo na eh. May papel na, may kontrata na. Lahat-lahat. Yan po yun. Ayun mga kaibigan, maliwanag po. Yan po si dating Senador Antonio Trillanes na nagbigay daan po para maliwanagan tungkol dito sa ilang bilyon to, mga kaibigan. 6.6 billion na kontrata na ibinulgar ng Trillanes sa kasong plunder versus Bongo. Kita nyo ho? Tapos ngayon, tinatanggi ni Bongo. At ang sabi nga niya, ay magre-resign siya kung mayroong nangyari pong ganyan. Ba't hindi ka mag-resign? Ay mayroon nga nangyaring ganyan. So makatuwid mga mahal kong taga-subaybay, napakaliwanag naman ho dito. Itong 6.6 billion ay inaward di umano doon sa ika nga po kumpanya na pagmamayari ng kanyang tatay, pamilya at kapatid. Noong panahon pa ng Mayor itong si Digong Duterte ay dumaan din po sa kanya. Siya po ang dahilan kaya na-awardan di umano ang kanyang pamilya ng bilyon-bilyon na pera tungkol ho sa control flood. At ganun din nung naging presidente ho itong si Digong Duterte ay dumaan din po sa kanya para mag-award ng bilyon-bilyon project. Mga kaibigan, di umano ayon kay Antonio Trillanes na ang pinagbabatayan naman ni dating Senador Antonio Trillanes ay ang nakuha niya na mga dokumento na talagang mayroong nangyaring ganon transaksyon. Nakita ko ho ang mga dokumento na yon, napakakapal. That's why kinasuhan sa ombudsman ng plunder itong si Bongo. Hala, kulungan ang bagsak mo. Kung seryoso ang ating pamahalaan, nandiyan na ho, may kaso na itong si Bongo, kinasuhan na. Sa dapat naman magpakita kayo ng ngipin, hindi lang puro batas, hindi lang puro interview, dapat may managot ho dito. Kaya ang kasalukuyan ngayong mga nag-iimbestiga ay nag-iipon ng mga ebidensya. Ito Trillanes nandiyan na sa ombudsman, mayroon na pong matitibay na ebidensya. Sana hindi ito mapunta sa wala. Yan ho ang sinusulong ngayon ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Pangulong Bongbong Marcos, mayroon na pong kaso sa ombudsman itong si Bongo. May papel lang, hindi na kayo mangangalap ng ebidensya. Sana may managot dito. Maliwanag po mga kaibigan, dinala ni Bongo ang pera at nadala niya diyan ho sa control flood na inaward diyan po sa kanyang
pamilya na pagmamayari ng construction company. Salay ko sa video nito.